Mahigit 20 miyembro ng MAPSA at demolition team ang sugatan sa gulo na yon sa Guatemala compound kanina. May 3 ring residenteng nasaktan. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, nanindigan nga ang mga residente na ipaglalaban nila itong Guatemala compound dito sa Makati City. Kaya naman, Mel, ilang beses ngang nauwi sa gulo ang demolisyon nang ipagtanggol ng mga residente ang kanilang tirahan. Armado pa ng itak ang ilang residenteng tutol sa demolisyon. Katwiran nila, sa Guatemala sila nabuhay, doon na rin daw sila mamamatay. Yung nilalatag sa amin na relokasyon, hindi ka naman mabubuhay. Ayaw nyo dong pumunta sa Kalawan? Ayaw namin po kasi ang mga nandun sa Kalawan, mamamatay din sila. Saan po? Walang bahay, walang pangkabuhayan, walang tubig, walang ilaw. Ano nyo? Lalaban kami! Lalaban kami! Paglalaban namin ang lugar namin! Dito na kami lumaki! Dito na ako nagkaanak! Bago pa lang magtanghali, nakatikim na ng pambabato ng bote ang demolition team. Katanghali ang tapat nang subukan ng hanay ng pulis na lumapit sa barikada. Dito na nagsimulang magpaulan ng napakaraming bote ang mga galit na residente. Napilitan silang umatras. Isang nga sa mga kalasag ng mga pulis, nawasak at nakuha ng mga residente. Isang 17 anyos na lalaki ang sugatan. Kapwa residente raw ang nakatama ng bote sa kanya. Ay, tamang bato lang sila. Di nila tinitignan yung tatamaan nila eh. Anong nakatama sa bato o bote? Bote ito. Basag na sa akin, sinalag ko lang. Sa pagganti ng bato ng demolition team, may ilang taga-media ang muntika ng matamaan. Gumanti naman ng tirgas sa tubig ang mga otoridad. Sa huli, walang nagawa ang mga residente. Sa kabuuan, nasa 25 sa panig ng mga pulis, MAPSA at demolition team ang naitalang sugatan ng Makati Health Office. Sa panig ng mga residente, nasa 3 lamang ang naitalang sugatan. Pinakahuli na ang lalaking ito na nahulog mula sa bubong na sugatan ng kanyang tuhod at labi. Nahulog ka? Pag nandoon ako sa taas ng bubong, nahulog ako, madulas kasi yero. Tuloy ang demolisyon, kaya ang ibang residente wala muna raw matutuluyan. Kung saan kami titira, di pa namin alam kung saan kami titira. Kaya po na-demolish yung bahay nyo. Dito na lang kami sa kalsada. Wala naman malilipatan. Nasa kalsada lang matutulong iba? Hindi naman po, kasi nga po kami nandito ngayon para po bigyan po sila ng kaukulang assistance kung ano po yung pwedeng itulong po ng city government. So pagkain nila tsaka Actually, we have, opo. Mel, ayon sa ilang militanteng grupo na tumutulong sa mga residente, aabot daw sa 8 residente ang inaresto ng Makati Police kung saan isa raw dyan ang minor de edad. Pero Mel, patuloy pa rin nating bine-verify sa Makati Police yung figura na yan. Mel, nabanggit din ang Informal Settlers Assistance Section ng Makati Social Welfare na maaari pa rin naman daw mag-avail ng financial assistance at ng relokasyon ang mga residente sa kabila ng nangyaring gulo kanina sa demolisyon. Balik sa'yo, Mel. Ian, so ano ngayon na sitwasyon dyan, Ian? Mel, actually, nakikita natin, napakarami pa rin mga tao rito. Sila rin yung mga residente na mga pinipilit nga kanina na i-demolish. At dito sa aking kinatatayuan, Mel, napakarami pa rin na mga bubog dito sa kalsada. Kaya hirap na hirap yung mga dumaraan sa sasakyan, mga bisikleta, dahil nga baka masira yung kanilang mga gulong. Yung ibang mga residente, Mel, ay dito na lamang daw sa gilid ng kalsada magpapalipas sa magdamag sa kabila nga ng napakaraming mga bubog dito mula nga sa mga nabasag ng mga bote. Pero may binanggit din sa atin, Mel, yung mga taga-barangay na meron daw isang parokya dito, yung Holy Family Parish na kalapit lamang dito sa Barangay San Isidro ay nagpahiram daw ito, Mel, ng gym. Kaya naman yung ibang mga residente na nais magtungo doon para magpalipas sa magdamag, sila raw ay maaari magtungo sa nasabing gym para nga ligtas naman sila sa kasakaling umulan at hindi sila dito magpapalipas sa magdamag sa kalsada, Mel. Pero yung iba, tumungo ba doon sa Laguna? Saan ba yung relocation nila, Ian? Mel, ang binabanggit sa atin nung mga taga-DSWD ng Makati, Mel, out of 256 family ay nasa 150 yung nagproseso para sa pagkiklaim ng financial assistance at yung pagpunta sa Kalawan. Pero Mel, napakaraming bahagi nito, yung nais na mag-claim ng financial assistance sa 124 families. Pero Mel, yung nais lamang na magpunta sa Kalawan ay nasa 24 na pamilya lamang. So napakaliit talaga, Ganon kaliit, Mel, yung nais na magpunta ron dahil ang dinadahilan nila
kung dito sa Makati may nakukuha silang trabaho, meron silang kahit papaano nakaka-extra sila ng income, pero doon daw kasi sa Kalawan wala na silang maayos na relokasyon, wala raw silang ilaw, wala silang tubig at wala rin daw silang kabuhayan, kaya maaring mamatay daw sila sa gutom doon sa lugar na yon, kaya ayaw raw nilang mapunta sa Kalawan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.